ay nananahan sa inyo? Ni Pablo sa iglesia sa Corinto, di nyo ba alam kayo ang templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Kaya ang iglesia po, yan ang templo. Yung hinuhulaan na magtatayo ng templo ng Panginoon, palilitawin ng Diyos isang sanga. So kasangkapan yon. Yung sanga na yon si Kristo, galing kay David. Kaya yung iglesyang sinasabi mo kapatid, totoo na ang nagtayo nun ang Diyos, kinasangkapan si Kristo. Saan natayo yon? Sa Jerusalem. Tapos nung matayo sa Jerusalem, pinag-usig. Ngayon, nung dumating na ang Panginoon Kristo, nung bago na siya pumanik sa langit, meron siyang sinabing isang bagay sa mga apostol. Aalisin sa inyong kaharian, ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Kaya mawawala yung katotohanan sa Israel eh. Kaya nung maniwala ang mga apostol na aalisin, nagtanong, Panginoon, sosoli mo ba ang kaharian sa Israel sa panahong ito? Sabi ni Kristo, hindi ukol sa inyong makaalam ng mga panahon o bahagi ng panahon na itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapamahalaan. So, meron pong paunang salita si Kristo, mawawala ang kaharian ng Diyos o ang paghahari ng Diyos sa Israel. Pagka sinabi mo ngayon, kapatid, na ang tunay na relihiyon sa Israel ang manggagaling at mag-uumpisa nung ikatlong dekada, mali ka na po doon, kapatid. Bakit? Yung relihiyong natatag nung ikatlong dekada at yung paghahari ng Diyos sa Israel, nang andun si Kristo, pagpanik niya sa langit, ipinagpaunan ni Kristo, mawawala doon. Mawawala. Tama yung obserbasyon mo sana. Ang tunay na relihiyon, hindi dapat manggaling sa Europa, hindi dapat manggaling sa Roma, hindi dapat manggaling kahit saan. Ang Roma nasa Europa rin eh. Kaya lang, sabi mo sa akin, hindi ba ang mga paring Katoliko ang nagdala ng Biblia sa Pilipinas? Mali ka ron, kapatid. Ang dalang Biblia ng mga pare, maling Biblia. Bakit mali? Ang dala-dala nila yung galing sa Vulgata Latina. Ang original na Biblia, yung Griego at saka yung Hebreo yung Biblia. Yung Vulgata Latina, nung 4th century yon. Ika-4 na siglo lang ginawa yon. Yung isinali ng Biblia sa Latin, ang nagsalin si Jerome ba? Si Jerome yun? Pakilagay. May mga discrepancy dun sa dala ng Katolikong Biblia. Hindi yun ang eksakto eh. Meron pang mas matandang Biblia kaysa dun sa dinala ng Katoliko sa Pilipinas. Ang mas matanda yung tinatawag nating Oxyrhynchus Papyrus that dates back to the 3rd century. Yung Latin Vulgate na pinagkunan ng Iglesia Katolika ng kanilang paniniwala ay salin ni Saint Jerome noong ika-4, mga huling bahagi ng ika-4 na siglo. Malapit nang matapos ang ika-4 na siglo. Basahin na nga natin, kapatid na Daniel, please. The information about the Vulgate. The Vulgate is a late 4th century Latin version of the Bible and largely the result of the labors of Saint Jerome, who was commissioned by Pope Damasus in 382 to make a revision of the old Latin translations. By the 13th century, this revision had come to be called the Versio Vulgata, that is the commonly used translation, and ultimately it became the definitive and officially promulgated Latin version of the Bible in the Roman Catholic Church. Yan ang Biblia na Iglesia Katolika, yung Latin Bible. Kaya kung mapapansin mo nung araw, kapatid, sa Pilipinas man, pati ang misa natin dito, Latin. Kamakailan lang binago na pwede na magmisa sa Tagalog, dati Latin. Kasi yung mga papa sa Roma, nag-stick sa Latin. Yun pala namang sa Latin na yun, hindi mo masalat ang katotohanan doon. Dahil yun pala ay maraming maling pagkakatranslate. If we have to go further, we have to rely on most ancient manuscripts
na hindi pa napopollute, hindi pa napapalit-palitan. Kasi may mga nagpapalit eh. And there are older translations than the Latin version. Yung kagaya ng Oxyrhynchus Papyrus, yung Codex Sinaiticus, that dates back to as far as the 3rd century of our common era. Kaya ang totoo kapatid, hindi ang Katoliko nagdala rito sa atin ng tunay na bersyon ng Biblia. Ang daladala nila yung bersyon na maraming mali. Maraming mali sa pagkakasalin, yung Latin Vulgate. Mas tama yung galing sa Greek at yung galing sa Hebrew because the Bible was originally written in the Hebrew and in the Greek language. Kung maibabalik mo ang iyong pananaw doon sa nakaraan. Kaya yung paniniwala na para bang ang Katoliko may dala ng katotohanan, naku po, katakot-takot na kamalian ang dinala ng Katoliko rito sa atin. Pagsamba sa Diyos-Diyusan, yung aral sa purgatorio, aral tungkol sa limbo, na wala sa Biblia. At ngayon, may pruweba na ako. Inaamin na nila na wala talagang limbo. 500 taon tayong pinaniniwala, meron limbo. Na ang bata, pag hindi nabinyagan, ay pag namatay, mapupunta sa limbo. Kaya ang mga Pilipino, kumahog na pagkapanganak ng bata, mapabinyagan. Walang pera, nangutang. Para makakuha ng kumare, kumparit, makapaghanda, nangutang yung mga Pilipino para pabinyagan yung bata. Yung pala naman hindi totoong may limbo. Nung araw, yung nakaraang 500 taon, meron talaga limbo. Ito ang sabi ng Catholic Dictionary tungkol dyan sa limbo. Pakibasa mo nga kapatid na Daniel, yung mga highlighted portions at para hindi matagal. Catholic theology distinguishes two kinds of limbo. The limbo of the fathers, limbus patrum, was the place where the saints of the Old Testament remained until Christ's coming and redemption of the world. The limbo of infants, limbus infantium, is the permanent state of those who die in original sin but are innocent of any personal guilt. Regarding the limbo of infants, it is an article of the Catholic faith that those who die without baptism and for whom the want of baptism has not been supplied in some other way cannot enter heaven. This is the teaching. Ang paniwala ng Papa. Mga Papa, lahat ng Papang nagdaan, mahigit 200 Papa yun na merong limbus infantium na ang mga batang hindi nabinyagan ay pupunta doon sa limbo, hindi makakapunta sa langit. Ngayon, ano sabi nung kasalukuyang Papa ngayon? Pakibasa mo kapatid na Daniel yung limbo tungkol dun sa sabi nung Papa dun sa nung pumunta po ako sa Inglaterra, nakakuha ako ng isang kopya nito. Buti na lang nakakuha ko. Ito po ang sabi dito. Thursday, October 5, 2006, Metro. Limbo does not exist, says Pope. Pope Benedict the 16th will tomorrow announce he is scrapping the centuries-old Roman Catholic concept of limbo. According to church teachings, limbo is home to the souls of children who die without being baptized. It is a state between heaven and hell. But the Pope will instead say that unbaptized children go to heaven. The move follows a meeting at the Vatican this week of 30 senior church figures who are part of the powerful International Theological Commission. Pope Benedict has long opposed the idea of limbo despite it being part of Catholic thought since the Middle Ages. He revealed his views in 1984 when he was Cardinal Joseph Ratzinger. It is linked to the cause of original sin, he said then. But many babies die because they are victims. The new doctrine brings Catholicism in line with Islam, which also believes that all children go to heaven. The move may help the Pope repair relations with the Muslim world. You see? Pagkatapos ng 500 taong panluloko sa Pilipino na may limbo, wala pala naman talagang limbo. Ngayon nga, hindi ka mahihirapan may computer na Pabasa mo, Brad Mel, ang buong Biblia sa computer, pahanap ka kahit isang salitang limbo. Tingnan mo nga, kapatid na Mel. Opo, kapatid na Eli. Ito po mga kababayan ng resulta po ng paghahanap ng computer. Mabilis na mabilis pong maghanap ang computer. Buong Biblia, hinanap ng computer ang salitang limbo. Ito po ang resulta. Sabi po dito ng computer, searching for limbo.
In Bible version, Douay Rheims version, Bibliang Katoliko po ito. Books, Genesis to Revelation, result, no word or phrase found. Wala pala kahit isang salitang limbo sa Biblia, sa Bibliang Katoliko, ha? Diyan sa Bibliang Katoliko. Pahanap mo nga yung pipino, Brad Mel. Opo, yung pipino po, ito po ang resulta ng paghahanap po ng computer sa Bibliang Katoliko rin po. Ito po agad ang sabi ng computer, searching for pipino in Bible version, Bibliang Katoliko, books, Genesis hanggang Apokalipsis, result, one word or phrase found. Ibasa mo nga, Sis Luz, kung ano yung salitang nagsasabing may pipino sa Biblia. Opo, iyan po ay nasa Bilang 11.5 sa Bibliang Katoliko. Sino kaya ang makapagbibigay sa atin ng lamangkati? Naalaala natin ang isdang kinakain nating walang bayad sa Ehipto at ang mga pipino, mga milon, mga sibuyas at mga bawang. Bakit ang pipino nasa Biblia? Kasi totoong may pipino eh. Bakit walang limbo? Kasi hindi naman totoo yun eh. Yun lang ang ibig kong sabihin, kapatid. Buti pa nga yung pipino at bawang nasa Biblia. Magsarap na kombinasyon yun. Yung pipino, hiwa-hiwain mo. Magdikdik ka ng bawang, lagyan mo ng suka. Naku, masarap na merienda yun. Maganda pa sa kalusugan yun. Panlinis pa yun ng katawan. Yung pipino at bawang, lagyan mo rin ng sibuyas kung gusto mo. Nasa Biblia naman yun eh. Pero wag mo lalagyan ng limbo. Masama. Hindi totoo yan limbo. Ayon sa Biblia. Ang ibig kong sabihin, kapatid, ganun din naman yung sinasabi mo sa akin na ang Biblia, dala-dala rito ng paring Katoliko, tapos ngayon nagkaiba-iba na ng Biblia. Hindi totoo yan. Lumaganap kasi ngayon ang kaalaman. Natuklasan yung Dead Sea Scroll. No, ang Dead Sea Scroll natuklasan noong 1947. Nung pumunta ang Katoliko rito, 1521. 400 taon ang pagitan bago natuklasan yung Dead Sea Scroll. Yung mga kasulatang mas matatanda pa kaysa sa mga Biblia na natuklasan ng Katoliko. Kaya para sabihin mo na ang nagdala ng Biblia sa Pilipinas, ang Katoliko, napakamaling informasyon yan. May dala silang Biblia pero hindi yung pinakatamang Biblia. May mas tama pa na yan nakarating sa atin at our modern age dahil sa salita, sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. Basahin natin ang 12:4 ng Daniel, kapatid na Daniel. Ngunit ikaw, O Daniel, isara mo ang mga salita at tatakan mo ang aklat hanggang sa panahon ng kawakasan. Marami ang tatakbo ng paruot parito at ang kaalaman ay lalago. Sa panahon pala ng kawakasan, kapatid, maraming tatakbo ng paruot parito, ang kaalaman lalago. Lalago pala ang kaalaman ng tao sa panahon ng kawakasan. Alin ang isang kaalamang lalago sa panahon ng kawakasan? Sa 9 hanggang 10. At sinabi niya, yumaon ka ng iyong lakad, Daniel, sapagkat ang mga salita ay nasarhan at natatakan hanggang sa panahon ng kawakasan. Marami ang lilinisin at papuputiin at dadalisayin, ngunit ang masasama ay gagawa na may kasamaan at wala sa masasama na makakaunawa, ngunit silang pantas ay mga kakaunawa. Yan, ito ngayon ang gusto kong pansinin mo, kapatid, dyan sa kainta. Sabi ng hula ng Diyos, sa mga panahon ng kawakasan, pag malapit ng magwakas ang mundo, maraming tatakbo ng paruot parito, ang kaalaman lalago. Kaya ngayon, lumago ang kaalaman, nakakuha ang mga tao ng mga kasangkapan para maghukay ng maghukay. Ngayon, yung archaeology, malaming kaalaman, nakakuha ng mga, bino mo, nakatuklas sila ng bahagi ng Biblia that dates back to 120. Malapit na malapit sa panahon ni Kristo at ng mga apostol. Pakita ko sa iyo, kapatid, yung kopya ng fragment ng Biblia. Nakita nila, basahin mo nga yan, kapatid na Daniel, yung P52 fragment of the Gospel of St. John.
P52 is the oldest known manuscript fragment of the New Testament. Description, language, Greek, medium papyrus. Approximate date, 120 to 150 CE. Place of discovery, Egypt. Date of discovery, acquisition.